Magandang araw po sa inyo, Attorney Rowena Guanzon, former Commissioner ng Commission on Elections. Makiki-update lamang ho kami, Commissioner, hinggil ho dun sa lumutang na usapin tungkol ho sa inyo dyan sa Office of the Ombudsman. Ano ho ba talaga yung ugat ng kasong graft na inyong kinakaharap sa Office of the Ombudsman, Commissioner? Ito yung kasong final ni Topacio. Pagkatapos ko siyang pailan ng cyber injustification sa Bacolod, kung saan siya ngayon ay akusado, pinailan niya ako dyan ng under daw the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinabi ko sa publiko ang mga proceedings doon sa kaso ng disqualification ni Bongbong Marcos. Na-dismiss po yung ibang complaint niya, pero yan po ang probable cause ngayon ng ombudsman na nag-commit daw ako sinabi ko daw sa publiko ang confidential na information kagaya ng boto ko at ng internal na deliberation sa kaso ni Bongbong Marcos. Okay. Dito ho sa inyong naging depensa na inihain kahapon, yung inyong motion for reconsideration, ano po yung kumbaga gist ng inyong naging depensa sa inihain po ninyong motion? Lalo't nakitaan pala ito ng probable cause ng Office of the Ombudsman, Commissioner. Ang magre-review ng aking motion for reconsideration ay ibang abogado na i-assign nila. At ito po ang aking mga depensa. Okay. Nung time po na in-interview ako, wala pa pong botohan. Kasi nga, paano kami buboto? Yung commissioner na dapat magsulat ng desisyon ay sinabi ko na impluwensyahan ng isang politiko at hindi niya sinusumiti ang kanyang ponensya o kanyang desisyon. Kasi sa COMELEC, hindi naman yun rule na kailangan may internal deliberation bago magsulat ang ponente. Kailangan submit mo na siya sa akin dahil ako ang chair ng division. Tapos magsischedule ako ng internal deliberation, doon kami mag-uusap at baka sakaling magpalit pa ang mga isip namin. Ibig sabihin po, wala pa pong botohan noon. So, ano pong boto ang dinisclose ko sa public? Yung boto ko? Di pa naman po ako bumoboto at the time. Opinion ko po yun. Opinion. Maaari naman po magpalit ako ng isip, di ba? Kung kami ay mag-deliberation. Pero wala pong nangyaring deliberation dahil hindi po siya nagsumite ng kanyang ponensya dahil dinidelay niya talaga ng intentional dahil na-influensyahan siya ng isang malakas na politiko. Okay. Pero mukhang may mga natutuwa dito sa development ho ng inyong kaso, Commissioner, dahil sabi nila, kasong graft pala daw itong inyong kinakaharap. Pero batay dun sa pagbabasa, dun sa naging resolution ng Office of the Ombudsman, hindi naman pala ito tungkol sa pondo ng nawaldas. Hindi naman ito tungkol sa budget o ano paman. Pakibigyang linaw lamang po, Commissioner, para sa ikalilinaw na rin sa ating mga taga-subaybay na nakasubaybay ho ngayon, nakikinig ho ngayon, nanonood po sa atin, Commissioner. Wala po akong ninakaw sa gobyerno, mga kababayan. Sa 25 days kong nagsilbi, ako'y tapat at matalino at may karapatan akong tingnan lahat sa mata na hindi po ako nagnakaw dyan simula, nag-mayor pa nga ako kaya mali po kayo kung kayo ay nagsasayahan dyan dahil ako'y nagnakaw sa gobyerno. Sana tamaan kayo ng kidlat. Okay. Commissioner, may tanong din po ang aking katandem dito, si Bombo Ever Lerico. Bombo Ever, with your question to Commissioner Guanzon. Okay. Commissioner, ano po yung nais po ninyong ilabas nung isinapubliko po ninyo yung issue sa COMELEC noon? Ukol po yan sa pending case doon po sa komisyon, Commissioner. Salamat sa Bombo. Yun pong paglabas ko sa TV interview ay dahil po ang sa tingin ko may katungkulan ako na sabihin sa taong madlang tao at mga Pilipino na may nag-i-interfere dyan na politiko sa Commission on Elections. At hindi po yan tama. Lahat naman po ng pagsisilbik sa bayan, sinasabi ko po talaga sa publiko ang kung saan ako salungat sa katiwalian. Hindi po tama yon na mga politiko na yan ay
i-intervene dyan sa mga desisyon. Kaya hindi po talaga tama ng mga politiko na yan ay nagre-recommend sa presidente kung sinong i-appoint na commissioner dahil gagawin nilang bagman yan eh. Yan talaga ang problema nangyari dyan. Kaya po ako lumabas para po mag-report sa tao dahil katungkulan ko yan na ang katiwalaan ay isalaysay ko sa tao para yan po'y matigil na. Okay. Ano na lamang po yung panawagan po ninyo sa lahat, kahit po sa inyo pong mga kritiko at sa iba pong nakaantabay dito po sa inyong kaso? Ang ganda lang po, yung media din ay maglabas lang po ng true and fair report. Para hindi naman po patas lang. Yan naman po sila, mga troll yan eh. Troll yan ng mga pulangaw eh. Kaya iba dyan, mga DDS din yan na troll eh. Ang problema ho talaga nila ay mga tuta sila. Hindi po sila nag-iisip ng tama. Kaya wag po kayong mag-alala mga kababayan. Ang hinihingi ko lang po ay panalangin niyo po ako. Dahil sa ngayon nga may sakit ako. Pero malakas po ang loob ko. I always pray that God will give me the strength and wisdom to be victorious in this case and all other fights against evil. Maraming salamat po sa Bombo. Ayan, maraming salamat po, Commissioner Rowena Aguanzon, former Commissioner ng Commission on Elections. At yan ay may kinalaman ho doon sa kanyang kaso sa Office of the Ombudsman na kahapon ho ay nakapaghain na sila ng motion for reconsideration hinggil pa rin sa naturang usapin.